ay atin po munang balikan si Attorney Hernando Cabrera hinggil po dito sa usapin nga po ng transport at yung pagbabalik eskwela po karaang Lunes. Magandang umaga po muli, Attorney Cabrera. Si Julius po ito. Julius, good morning. Good morning sa ating mga listeners. Yan, Attorney Cabrera, ano po ang paghahandang ginawa po na inyong pong pamunuan sa pagbubukas po ng klase? Dahil tiyak naman po ang LRT at MRT ay parehas pong dinadagsan. Ito pong araw-araw naman po, sir. Well, Julius, itong pagdating nitong pasukan ng mga estudyante, usual na paghahanda na ginagawa namin is dahil nga tumataas yung bilang ng ating mga pasahero compared sa panahon na walang pasok, is that one, we deploy lahat ng available na operational trains, so pati yung mga reserve namin talagang dinideploy, especially during the peak hour. And then bukod dito, we avoid yung breakdown, we avoid yung breakdown kasi kahit na na-deploy mo lahat ng operational trains mo, tapos kung kakaroon ka ng breakdown, ilalong nakakasagabal ito. And then, pangatlo, Julius, is nag-i-implement tayo ng crowd control para maiwasan yung tulakan, yung mga balyahan, at tapos yung gulang sa loading platform natin. At bukod sa pag-iwas sa mga tulakan, balyahan, yung crowd control din kasi would also prevent yung tinatawag natin ng mga overloading ng ating mga tren. And that pag naiwasan natin ng overloading, naiiwasan din natin yung delay sa biyahe ng ating mga tren. Kasi kung minsan kapag kakaroon ng overloading, nahihirapan na magsara ng pintuan ng maayos yung ating mga tren at nadidelay yung kanilang mga biyahe. Bukod dito, pag naiiwasan din natin ng overloading, naiiwasan din natin ang yung breakdown ng ating mga tren. Kasi kalimitan, ang cost ng breakdown ng tren natin is yung pumapalya yung sensor ng pintuan. Kapag pumalya na yung sensor ng pintuan, automatic kasi hindi tatakbo yung tren natin at tuluyan na itong mag-breakdown. So yun yung mga ginagawa natin. Aside from that, meron tayong ini-implement na skipping trains. Yung skipping trains natin, yung mga outlying na mga estasyon na kung saan marami talaga ang pasahero, pinapadala natin sila ng skip train para mangyayari sa mga estasyon na ito na maraming pasahero, nagbibigyan sila ng bakante na train at maisasakay lahat yung mga pasahero na naghihintay doon. Opo, Attorney Cabrera, alam natin sa LRT po, nagpapatupad na nga po ng skip train. So, it means pati sa MRT din, magpapatupad na rin po tayo ng skip trains. O, ang sagot po ba ito, magdadagdag tayo ng mga bagon? Well, sabi ko nga, yung dagdag ng bagon in a sense that pati yung mga reserve natin na pwedeng patakbuhin, operationally, pinapatakbo na natin yan. Both one na yan, sa Line 1, Line 2, tapos sa MRT 3. Yung skip trains, ganun din. Ginagawa na rin natin yan sa Line 1, Line 2, at saka sa MRT 3. Opo, sa MRT naman po, Attorney Cabrera, napabalita ang kabi-kabilang aberya nito pong gaya nitong Martes na kung saan bumagsak yung boltahe ng kuryente sa North Avenue hanggang Cubao Station. Pasado alas 6 po yan ng gabi. Ano po yung hakbang na ginawa po dito ng inyong pong pamunuan at para na rin po hindi na ito maulit at maging tuloy-tuloy po ang ating biyahe? Well, Julius, yung nangyari nitong nakarang Martes at saka Miyerkules, actually, aberya siya in a sense na tinamaan yung ating power cables ng kidlat, So ito yung nagdulot ng damage noong Martes at saka noong Wednesday naman, while walang damage yung tama ng kidlat, naapektuhan naman yung ating yung consistency ng ating power supply within the line. Nag-fluctuate yung ating power source at kailangan i-check up ito ng ating mga technician, So in both cases, ang nangyari nga is tinamaan dito ng kidlat. So para maiwasan ito immediately, kahit nung after pa noong insidente nung Tuesday, pinagputos kaagad ni Administrator Chaneco na i-assess lahat ng existing na lighting arresters natin. At tignan itong mga to kung one is kompleto ba to, meaning gumagana ba lahat yung mga naka-install, or kailangan ba tayong magdagdag or mag-upgrade? Kasi naman, Julius, lahat naman ng linya natin, Line 1, Line 2, at saka MRT 3, merong lightning arresters yan, all throughout the line. The reason for this is that na tinatamaan yung system natin ng kidlat.
naka-design talaga yan. Nung gawin itong mga linya natin, talagang nakalagay na yung ating mga lightning arrester, knowing na it would be a normal occurrence na tatamaan sila ng kidlat. At tinatamaan tayo ng kidlat normally, normal na nangyayari yan. Kaya meron tayong mga lightning arresters. Ang problema kung minsan, yung mga kidlat na tumatama is masyadong napakalakas, hindi kinakaya ng ating mga lightning arresters. So, mayroon tayong kaso, mga about 2 years ago sa Santolan, tinamaan ng kidlat yung kable doon sa may Santolan. Sa sobrang lakas ng kidlat na tumama, ilang segment ng kable natin ang nalusaw, nalusaw at nalaglag talaga. In another instance naman sa may Line 1, sa may Blooming Creek, tinamaan din ng kidlat yung area doon, nasunog yung kable, pati yung poste, sunog, Talagang, na-damage sila, talagang na-disrupt yung operation natin. Ito yung mga instances na talagang malakas yung kidlat at hindi kinakaya ng lightning arrester natin in a sense na nagkakaroon ng damage. Kaya lang, on the other side of it, in a way parang okay pa din sila kasi nga ang nangyari, nakukontain naman nila yung damage. Ganon yung nangyari sa MRT3 noong nakalaang Martes, tinamaan tayo ng kidlat, na-contain ng ating lightning arrester yung damage, kaya halos wala pang 1 metro yung kable na nasunog. At immediately na-restore natin yung operation. Nung Wednesday naman, yung tama naman is walang damage na nangyari. Ang nangyari lang is that nag-fluctuate yung ating power source, naapektuhan yung power inputs ng ating mga tren, at napilitan tayo na itigil muna yung operasyon para i-check up ito. So nalaman natin na walang damage. So natagalan lang yung ating yung process, para siguraduhin naman na safe yung linya natin bago gamitin ulit. Kaya ito kasi mga 30 minutes bago natin mag-declare na all clear siya, all safe siya, at pwede nang patakbuhin ulit yung ating mga tren. Opo. At Attorney Cabrera, hinggil naman po sa pagbibigay ng seguridad dito sa ating mga pasaheros, lalo na po ay LRT Line 1, yan po yung mula sa may area ng Roosevelt hanggang Baclaran ay marami pong sumasakay po. Attorney Cabrera? Yes, hello? Opo, Attorney Cabrera, yung seguridad naman po. Opo. Yes, every day, ang security status natin is alert status. Ibig sabihin, talagang meron tayong diligence lagi ang ordinary and everyday. Kasi nga nasa alert status tayo lagi. Kasi natin inisip yung kung walang inspector natin yan. So, yun, lagi kong pinapakiusap, lagi namin pinapakiusap sa ating mga pasahero na sana ay makikooperate sila sa ating mga security procedure. Okay po. Maraming salamat po sa inyo pong oras, Attorney Hernando Cabrera. Julius, maraming salamat. Maraming salamat sa ating mga listeners. Okay po. At ngayon naman po,